Hello po, mga kapatid. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Anumang oras po makarating sa inyo ang live po na ito. Saan man po kayong panig ng mundo at saan man po kayong panig ng Pilipinas, mga kapatid. Saglit lang po, hihingal lang po ako. Hiningal po ako. So, yun po mga kapatid. Napatunayan ko po lalo na ito pong ginagawa ko po na ito, mga kapatid, ay laban po talaga ng katotohanan at kasinungalingan, mga kapatid. Dahil lalo ko pong napatunayan ngayon, mga kapatid, na meron po talagang espiritong mabuti na masasabi ko po na iisang espiritu, mga kapatid, na nasa iglesia. Kaya yung mga nandiyan nasa loob pa, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Sabi ng Biblia, if today you hear His voice, harden not your heart. Kung ngayon narinig mo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. If today you hear His voice, harden not your heart. Kaya huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso sa nararamdaman ninyo. The feeling that you are feeling right now is valid, mga kapatid. Bakit? Kanina lang po, mga kapatid, merong kumontak na kapatid sa akin na lawyer. And na-exit. And ito pong lawyer na to, hindi po siya pipitsuging lawyer, mga kapatid. Ibig sabihin, Batikan po sa batas. And ayaw po niya ng hindi tama. So, upon our conversation, marami po kaming napag-usapan na sabi ko, alam mo brother, sabi niya sa akin, hindi ka pa namin naririnig. Nararamdaman na namin yung mga pagbabago na nangyayari sa iglesia. Sabi ni nung kapatid na lawyer. And then, actually, nagbigay pa ako ng benefit of the doubt na baka in transition pa lang si Daniel Rason. Until such time na umabot ng 4 years. And marami. Unti-unti niyang dinidissolve yung mga katuruan na nakagis na natin kay Brother Eddie, naturo ng Panginoong Jesucristo, naturo ng mga apostol. Kaya alam niyo po, mga kapatid, sabi ko nga doon sa kapatid, alam mo brother, talagang lalo ko ngayon napapatunayan na talagang merong iisang espiritu ang iglesia, kagaya na nakasulat sa Efeso, mga kapatid. Dahil meron tayong nararamdaman, hindi ito yung nakagisnan po natin. Naiyak ako, mga kapatid, kasi meron na namang nagpop-up na message sa akin na kapatid, nagpakilala siya, sabi niya, gumawa ako ng account, paki-add mo, sabi niya ganyan. Ngayon lang po nag-pop up sa ko. Yun, mga kapatid, talagang nararamdaman ko po, this is not my own battle. And this is not our individual battle, mga kapatid. This is the battle between truth and lies. Between darkness and light, mga kapatid. Kaya, mga kapatid,
Meron pong ano, ayun, meron nag-message sa ano, sabi ni Brother Ronald, si Kuya Ronald na naka-work ko po sa Macau, sa Oceanus. Shout out sa lahat ng mga kababayan natin na nag-work sa Oceanus diyan sa Macau. Regards kay Sis Ruby, Brother Ronald, tsaka sa kanyang husband. And regards din, Kuya Ronald, sa iyong wife. Sabi niya mag-live daw ako sa YouTube. Merong kapatid na gumawa ng YouTube account for me kasi hindi ako marunong meron po akong YouTube account kaya lang pinangnonood ko lang po siya. So sabi nung kapatid, brother, meron akong spare na YouTube account. Kung if you like, pwede akong maging manager ng YouTube account mo. Isa-sacrifice ko yung isang YouTube account ko and I will rename it for you. Sabi nung kapatid. So going back mga kapatid, yun po. Marami pong nagre-reach out na ngayon uli sa akin, na mga nag-block sa akin, nag-unfriend sa akin, na napapatunayan nila the cause I am fighting for is of God, mga kapatid, of truth and of light. Kaya alam mo, Daniel Rason, ang sabi ko nga sa'yo, nung una pinagtatanggol pa kita. At ang sabi ko nga sa'yo, hindi mo naman kailangang mag-sorry sa akin. You don't have to apologize to me. All you have to do is repent and be submissive to what God wants you to do as a preacher, as a leader of MCGI. But mataas ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka marunong magpakababa. Ang kailangan mo lang namang gawin, magpakababa ka sa Diyos. Daniel Rason. Kaya tignan mo, sabi nung kapatid na lawyer na na kausap ko kanina, alam mo brother, sabi niyang ganyan, mas masarap kang pakinggan kesa kay Daniel Rason. Kasi nilayasan na siya ng karunungan. Si Kristo po kasi yung karunungan, mga kapatid. Kasi sinabi ko po sa kanya yung sabi po ni Daniel Rason sa pagkakatipon nila na, kung salita lang, mas magaling ako magsalita sa'yo. Kung pakikinggan lang, mas pakikinggan naman ako kaysa sa'yo. Tsura mo. Sabi ko nga doon sa sabi nga nung kapatid na lawyer, alam mo yun lang salita niya na yun? Ano yun? Salita ng isang taong mal-edukadong tao. Uneducated person. Alam niyo po, iba po kasi yung educated sa hindi po nakapag-aral, mga kapatid. Huwag niyo pong pagkakamalian po yun, ha? Meron pong mga tao na no read, no write, but they are educated people when it comes to moralities in life. Mas mabuting tao. Compare dito sa Daniel Rason na to, na ginawaran pa nga ng doctorate degree. Pero he doesn't seem to be an educated person. Why, mga kapatid? Dahil biruin mo, sasabihin mo na tsura mo, kung pakikinggan lang, mas pakikinggan ako sa'yo. Abay, dapat lang, Daniel Rason, na mas pakinggan ka. Bakit? Ikaw yung leader na itinalaga ni Brother Eli Soriano na dapat sana aakay sa kapatiran. And kung salita lang, dapat mas magaling kang magsalita sa akin. Why? Profession mo yan, Daniel Rason. Profession mo yan. Graduate ka na journalist, if I'm not mistaken. So, yan yung trabaho mo. And naging educator ka sa CEU, sa Centro Escolar University. Sa tingin mo ba, your co-deans sa CEU are still proud of you? Knowing and hearing all of this mess that you have done, Daniel Rason? Kaya ganun po, mga kapatid,
ano kasi, very, very much unbiblical yung mga pinagsasabi ni Daniel Rason. Sinasabi ni Daniel Rason, aba, mas gugustuhin ko na gumawang mabuti na paimbabaw kesa sa gumawa ng masama. Alam mo, Daniel Rason, both are evil. Yan nga yung pinagsisigawan ng Panginoong Jesucristo. Sa aban niyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sabi ng Panginoong Jesucristo. Tapos ikaw sasabihin mo na kung papipiliin ako kung gagawa ng masama or gagawa ng mabuti na pakitang tao, mas gugustuhin ko na yung gumawa ng mabuti na pakitang tao. Alam mo, Daniel Rason, hindi mo ginagamit ang iyong utak. Pagganahin mo naman yung utak, sayang yung mga brain cell mo. Mamamatay yan pag hindi mo ginagamit, Daniel Rason. Kaya yun po mga kapatid, and ako naawa ako sa mga papanig diyan. Kagaya po noong panahon ni Moises. Sabi niya, lahat ng papanig dito, sige, pumunta kayo sa kaliwa. Lahat ng panig sa akin, panig sa Diyos, pumunta kayo sa kanan. Lahat po ng pumunta sa kaliwa, nilamon po ng lupa. Ganyan po ang mangyayari sa inyo. Hindi po ako I am nobody and hindi naman po ako sino ba naman ako. Pero yung sinisino ng mga Filisteo na batang David, siya po yung nagpabagsak sa mga Filisteo at kay Goliath. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi baga pinili ng Diyos ang mga mabababa upang pahiyain ang mga bagay na matataas, yung mga walang alam upang pahiyain yung mga marurunong sa sanlibutan. Kaya yun po mga kapatid, ako I really feel pity, and I really feel what do you call this? Yung awa, compassion sa mga kaya alam nyo po mga kapatid, Sis Luz, alam mo yung totoo. Kilala mo yung lawyer na sinasabi ko, Sis Luz. Kaya ikaw, Sis Luz Cruz, kung mahal mo ang iyong kaluluwa at mahal mo ang kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay, ngayon pa lang bumalikwas ka na. Baka bukas makalawa, Sis Luz, makamatayan mo yan. Ika-iimpyerno mo yan. Nagtiis ka na ng mahabang panahon, Sis Luz. Papayag ka ba na kumampi sa alam na alam mong mali? Hindi ba, Sis Luz, kaya sumama kay kapatid na Eli ang iyong angkan, ang iyong pamilya, dahil napatunayan nila na nawala ang Diyos diyan sa samahan na pinanggalingan ninyo, na nakamatayan ni kapatid na Perez. Kaya ganun din ang nangyari ngayon, kapatid na Luz, Sis Luz. Nung namatay si Brother Eli, alam mo yan, Sis Luz, at alam ko nararamdaman mo yan. Kung ako kinakatok ng Diyos ang kalooban ko, alam ko na mas kakatukin ng Diyos ang iyong kalooban, Sis Luz. Brad Josel, papayag ka ba na makakamatayan ni Mami Let na nasa maling pananampalataya na kayo? Alam nyo yan. Alam mo yan, Brad Josel, na pinag-iinitan ka ni Daniel Rason buhay pa si Brad Eli. Wala naman tayong doon. Kaya pag initan ka, mahalin ka. The fact na iba na ang tinuturo, yan kasi ang yan kasi ang ika-iimpyerno natin. Yung pagsunod sa maling turo. Kaya nga tayo umalis. Kaya natin nilayasan yung ating mga relihiyong pinanggalingan dahil sa mga maling turo na hindi natin matake, mga kapatid. Sabi nga ni Sis Nikki, aba, nung Katoliko ako, hindi ako miyembrong daluwi lang.
Pianista kasi ako, sabi ni Sis Nikki. Kaya ako pag may misa ang pare, ang mga may tugtog lang na misa, yung mga may mga pambayad. Ako kahit na walang pambayad, pagka inimbitahan nila ako sa misa, tumutugtog ako. Alam nyo po mga kapatid, noong nagkamali si Haring David, bumalikwas po siya nung ipinakilala ni Propeta Nathan yung kanyang pagkakamali. Yan din ang sinasabi ko dun sa mga earlier video ko mga kapatid. Bumalikwas ka, Brad Daniel. Kaya lang alam mo, Daniel Rason, pinagmatigas na ng Diyos ng sanlibutang ito ang iyong puso. Kaya alam niyo po mga kapatid, habang may panahon pa na bumalikwas po kayo, bumalikwas na po kayo. Bakit? Dahil ang sabi po ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Madadamay na po kayo sa kasalanan ng iglesia po na yan na pinamumunuan ng peke, ng huwad na mangangaral. Tignan niyo po, wala siyang concern sa mga kapatid. Walang concern sa mga kapatid. Biro mo, magtatanong lang ang kapatid. Titiwalag mo. Nagtanong lang nagkwento lang si Brad Jan Cuencajo na diakono ng Hong Kong. Alam niyo po, nung pong narinig ko po yung balita na yon na si Brad Jan Cuencajo ay kinaracter assassinate, masakit sa kalooban ko mga kapatid. Sabi ko nga po, kung ako marami akong ipinagtiis sa iglesia, sigurado, wala po yun sa kalingkingan ng ipinaglingkod po ni Brad Jan Cuencajo. Mga kapatid, kaya nakakalungkot po, masakit sa kalooban na marinig mo, yung mabalitaan mo, yung mga kapatid na gumugol ng dekadang panahon at lahat ng resources nila, ginugol nila sa iglesia. Alam niyo po, naglo-loan pa po yan. Yung pamilya ni Brad Jan Cuencajo para maka-augment sa pangangailangan ng iglesia. Maraming mga kapatid ganyan, mga kapatid, na naglo-loan, umuutang, they are doing the extra mile just to augment, just to support the work of God, supposedly the work of God for the evangelization, for the gawain, mga kapatid. Noong pong buhay si Brother Eli, wala pong problema mga kapatid. That's not a big deal. That's not an issue. Kaya lahat ng mga kapatid, majority ng kapatiran, they are doing the extra mile, the extra effort to support Brother Eli in the propagation of the gospel of God. Pero ngayon mga kapatid, wala pong nangyayaring propagation. Yung doktrina lang eh. Bakit si Brother Eli yung doktrina ng pangangaral ni Brother Eli ang piniplay mo, Daniel Rason? Kaya pag naanib yung mga kapatid na nakinig ng doktrina kay Brother Eli, inahanap nila yung ganda noong paksa, nung mga salita ng Diyos, yung aral ng Diyos na napakinggan nila sa doktrina. Kaya nagkakaroon sila ng tanong, bakit ang ganda ng napakinggan namin sa doktrina kaya kami nagpabaptize? Ngayon, wala kaming marinig na maganda kay Daniel Rason. Puro pait yung itinuturo niya, puro pait yung lumalabas sa bibig niya. Alam niyo po mga kapatid, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig.
mag kunwa-kunwarian na hindi galit si Daniel Rason, it manifest Daniel Rason. Hindi bobo ang mga kapatid. Tandaan mo yan, Daniel Rason, hindi bobo ang kapatiran. Kaya tingnan mo, mukha mo pa lang, alam na nila eh. Sabi ng mga kapatid, hindi na po siya kagaya po ng dati, nag-iba na po yung aura niya. Yes, mga kapatid, totoo po yung nararamdaman ninyo at naoobserbahan ninyo. There is something terribly going on within the church administration na pinamumunuan ni Daniel Rason, mga kapatid. Kaya alam nyo po mga kapatid, isa lang po ang masasabi ko sa inyo, na sana kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, mahal ninyo ang inyong mga pamilya, mga kapatid, ipaunawa ninyo, manalangin kayo, at yun po yung mga sinasabi ko sa mga mga nakakausap ko na mga kapatid na nagme-message sa akin na kung dati hindi kayo sweet sa inyong family, sa parents ninyo, sa mga anak ninyo, maging sweet kayo ngayon mga kapatid. For them to realize na we really care. We really care for our family. We really care for our loved ones. We really care for our friends. Mga kapatid, na kasama natin dyan sa MCGI. Kaya alam nyo po mga kapatid, sabi ko nga, ako ngayon natutuwa ako dahil yung mga nang-block sa akin, nag-unfriend sa akin, unti-unti po silang bumabalik at sinasabi nila, we too are now observing something wrong is happening inside the church. Kaya yun po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, sa una lang po masakit kasi minahal po talaga natin ang iglesia po na yan mga kapatid. That is not, no argue about that. Lahat po tayo, minahal po natin ang iglesia po na yan during Brother Eli's time. And sabi nga nung isang kapatid na nag-message sa akin, kasi ako alam ko, naiintindihan kita dahil ikaw nakasama mo personally si Brother Eli. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, I am not pro Brother Eli Soriano. Yan po ang nire-reiterate ko po lagi, I am not pro Brother Eli Soriano. It's just that nakita ko talaga yung changes sa pagkatao ko when I heard and nung sinampalatayanan ko yung pangangaral ni Brother Eli. Sabi nga ni Brother CJ, oo, meron kasiraan si Brother Eli. Pero yung bang mga magulang natin, komo alam natin yung mga kasiraan nila, namuhi ba tayo sa kanila? Nagalit ba tayo sa kanila? Diba hindi? They are still our parents and we still love them. Ganon din po, sabi ni Brother CJ Perez. Ganon din po ako personally, sabi ni Brother CJ Perez. And I know ganyan din personally si Brad Badong. Yes, mga kapatid. Kasi po, nakita ko naman talaga yung pagmamalasakit ni Brother Eli. And sabi po sa Bible, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Tandaan po ninyo mga kapatid, si Apostol San Pedro, apostol po yun, nagkamali. Yung mga apostol po, nagkamali rin po sila. Lahat ng mga apostol, walang apostol na hindi nagkamali. Pati po si San Pablo, nagkamali rin po eh. Kinukulit niya ang Diyos na tanggalin mo sa akin yung Kinukulit niya ang Diyos na tanggalin mo sa akin itong tinik ko sa laman na to. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Pablo, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Ba't mo ko kinukulit? Nakulitan na ang Diyos sa kanya, kaya sabi ng Diyos sa kanya, Pablo, ang aking biyaya sapat na sa iyo. Noong yung mga apostol, nagkaroon sila ng hindi kakaunting usapin. Mga kapatid, nagtalo-talo yung mga apostol.
Kaya ang sabi sa Biblia, itong si Santiago na puspos ng Espiritu Santo, tumindig. Ano ang sabi? Pagtindig ni Apostol Santiago, napuspos ng Espiritu Santo noong time na nagkakagulo ang mga apostol. Mga kapatid, ang sabi niya, dahil dito wag na nating gambalain yung mga hintil na gustong sumunod sa Diyos. Wag na natin silang atangan pa ng mabibigat na atang ng turo na magpatuli pa. Ituro na lang natin sa kanila na sila'y magsiilag sa mga bagay na binigti, sa mga iniahin sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid at sa dugo. Mga kapatid, yun po yung binabanggit ni Apostol Santiago na puspos ng Espiritu Santo. Alam niyo po ba mga kapatid, itong mga KNP, pinagtulong-tulungan po nila si Brad Josel. Hindi lang po isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses, hindi lang 4 na beses, na pinagtulong-tulungan po nila si Brad Josel Malyari. Alam niyo po ba mga kapatid, na ito pong si Sis Luz Cruz na matandang kapatid, matandang manggagawa, kamanggagawa ng Diyos. Pinag-initan din po ni Daniel Rason, mga kapatid. Lagi po yung sinusumbong ni Daniel Rason kay Brother Eli. Maraming beses na pinag-initan niya po yan. Hindi niya nga po kinikibo eh. Biro mo magtuturo ka, magte-texto ka, hindi mo kikibuin yung kamanggagawa mo sa Diyos. Sino pa pong pinag-initan niya? Si Sis Ruth Soriano. Yung pong pinsan po niyang buo. Kapatid po ni Brother Eli, yung tatay po ni Sis Ruth Soriano. Wala po yung pinipili mga kapatid. Pagka na-intimidate siya, mga kapatid, pag-iinitan ka. Sino pa pong pinag-initan niya? Ayan, yung kapatid niya po mismo, si Sis Lisel Kapulong, na asawa ni Brandon Kapulong. Kaya alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ano po kayo, wag po kayong maging kampante sa inyo pong mga kalagayan ngayon na makikinig na lang. Mga kapatid, Sis Luz, papayag ka ba na mawawalang kabuluhan ang lahat ng iyong ipinagtiis at ipinaglingkod? Tandaan mo, sabi sa Biblia, walang aalalahanin sa Kanya pagka tumalikod ka. Kami ang sasabihan yung tumalikod sa Diyos? No. Hindi kami tumalikod sa Diyos. Ang pagtalikod kay Daniel Rason ay pagpanig sa panig ng Diyos. Ang pananatili in the opposite, ang pananatili kay Daniel Rason, sa panig ni Daniel Rason, ay pagpanig kay Satanas. Mararamdaman nyo yan mga kapatid at makikita ninyo. Sa aura pa lang ni Daniel Rason, mukha na siyang demonyo mga kapatid. Ngayon, pakinggan nyo yung aral na itinuturo niya, aral na ni Satanas. Sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang Diablo, ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yung ama ni Daniel Rason, si Satanas, mga kapatid. Bakit? Napakasinungaling po niya, mga kapatid. Hindi po pwede sa isang mangangaral ang sinungaling, mga kapatid. Tandaan po ninyo yan. Hindi po pwede sa isang mangangaral na nagpapakilalang sa Diyos ay sinungaling. Mga kapatid, bakit? Ano ang kasinungalingan na ginagawa niya? Biruin mo, sasabihin mo,
na edited lang yung mga pictures, tapos sasang-ayon ka, Rodel Mangiliman? Maiimpyerno ka, Rodel Mangiliman. Tinitiyak ko yan. Tinitiyak ng Diyos ko na maiimpyerno kang kasama ni Daniel Rason pagka hindi ka nanindigan para sa panig ng Diyos ng katwiran, Rodel Mangiliman. Tinitiyak ko yan. Maiimpyerno ka, hindi lang ikaw. Naku, pati ang pamilya mo maiimpyerno. Bakit? Kasi, biro mo, kung talagang mahal mo ang iyong pamilya, magano ka ba? Mananatili ka ba dyan? Sasang-ayunan mo ba yung kasinungalingan ng iyong puno ngayon? Sabi nga ni Brad John Chichester kahapon, mahirap kasi na i-admit ng isang tao yung hindi naman niya ginawa. Yun nga po yung sinasabi ko, Brother John Chichester, at sinasabi ng mga kapatid, na hindi naman ikaw ang gumawa. Why not admit it? Unang-una, in the first place, patay na si Brother Eli. And admission of our mistake. Yung pag-admit, pag-amin, pagtanggap ng ating pagkakamali will make a big difference. It is the start of a new beginning. Sabi ng Biblia sa 2 Kronika 7:14, kung di ako nagkakamali, ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin, talikuran ng kanilang masamang lakad. So prerequisite pala yon, yung pagpapakababa sa Diyos. At pag-amin, pagtanggap. Kasi hindi mo naman po pwedeng talikuran yung iyong mga kasalanan, yung iyong mga maling gawa, kung hindi mo inaamin at tinatanggap. Kaya isang prerequisite yung mga bagay na para tanggapin tayo. Sabi ng Biblia, aking didinggin sa langit. Pagagalingin ko ang kanilang lupain. So meron palang pangako ang Diyos, mga kapatid, kung tatanggapin natin yung pagkakamali natin. Ngayon, ano po kasi, hindi po pwede na komo ba nagalit, mali na, masama na. Komo ba nagkamali, sa demonyo na. Hindi po, mga kapatid. Tandaan po natin, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Wala. Yan po ang tinitiyak ng Biblia. Mga apostol mismo, mga propeta mismo, meron silang mga naging mga pagkakamali. And, hindi naman nabawasan yung pagiging sa Diyos nila dahil sa mga pagkakamali nila, lalo na noong tinanggap nila yung mga pagkakamaling nagawa nila. And, they humbled themselves sa Diyos. Kaya alam nyo po, mga kapatid, sa mga manggagawa, mga kamanggagawa dyan, maawa kayo sa inyong mga sarili. Maawa kayo sa inyong mga sarili. Hindi ba, John Blasa, na marami kang record? Bakit mo siniraan yung isang kapatid yan, nagkawatak-watak yung pamilya niya. Tapos ngayon tatakutin mo na ipapakulong ka namin. Kung gaano kapangit yung pagmumukha mo, John Blasa, ganyan kapangit ang pag-uugali mo. Tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Uka-uka, ganyan din ang puso mo, John Blasa. Napakasama mong manggagawa. Bakit hindi ka natatanggal sa pagkamanggagawa? Kasi kinakampiyan ka ng ng amo mong si Resty Reyes. Hindi ba may kaso ka rin kay Brother Eli? Ikaw, bilang ng araw mo, Robert Naboa, bilang ng araw mo. Bakit? Pagka lumabas yung mga manggagawa na hawak-hawak ang mga dokumento, naku, sabi ko nga sa'yo, ikaw, Resty Reyes,
Ang dami ninyong ginawang kasamaan sa mga kapatid sa Middle East at saka sa Australia. Resty Reyes. Sabi nga ni Sis Nikki, wala kaming hinahanap na espiritong sasapi sa inyo. Ang hinahanap namin ngayon, yung property ng iglesia na pinag-ambag-ambagan naming mga magkakapatid. Sabi ni Sis Nikki. So, ganun po mga kapatid. At ikaw, Efren Baking, akala mo mapapalampas kita. Napakasama ninyong mga tao. Napakaitim ng mga budhi ninyo para pagpasasaan yung pera na pinagpaguran ng mga kapatid na dapat sana para sa kanilang mga pamilya. Ang sasama ng inyong mga budhi. Mga demonyo kayo. Kaya yun po mga kapatid, nakakasikip ng dibdib yung mga ganyang mga ginagawa po nila. Sabi nga ni Sis Nikki, abay, napakatanga ninyo mga kapatid. Bakit? Puro panis na nga ang pinapakain sa inyo. Kain naman kayo ng kain. Kaya yan, sumasakit yung mga tiyan ninyo, spiritually speaking. Sumasakit yung mga tiyan nyo. Katunayan, nagkakaroon ng masamang epekto sa inyong mga kaluluwa, sa inyong mga espiritu. Ayan, tingnan ninyo, ang bunga. Noong panis na pagkain spiritually na pinapakain ni Daniel Rason sa inyo, nagiging mabagsik din kayo. Para hatulan ninyo kami na maiimpyerno kami, ang sabi ng Biblia sa labas, Diyos ang umahatol. Sino ngayon ang Antikristo? Mga kapatid, ako ba? Yung bang mga kapatid na nag-exit because hindi nila matake, hindi nila masikmura yung mga aral na binago ni Daniel Rason na laban sa mga aral at katuruan ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol? Sino ngayon ang Antikristo? Ako, napatunayan ko, hindi kami ang Antikristo. Ang Antikristong tunay, yan, si Daniel Rason. Bakit? Maraming pruweba sa Biblia. Maraming pruweba sa Biblia na itong si Daniel Rason ay Antikristo, mga kapatid. Bakit? Ang sabi ng Biblia, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakasarap mo. Huwag kang gagaya sa mga pariseo at mga skriba na mapagpaimbabaw na iniibig nilang magbigay limos sa mga likuang daan upang sila'y mga kakita ng mga tao. Katotohanan mga kapuri. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tandaan ninyo mga kapatid, iba ang nakikita sa ipinakikita. Mga kapatid, magkaiba po yun. Ang nakikita, you are doing it without the intention to be seen or to be recognized. Ang ipinakikita, you are doing it with the intent to be seen and to be recognized. Mga kapatid, simpleng lang po mga kapatid, simpleng word analysis. Napakasimple lang po na i-analyze mo lang, pag-aaralan mo lang yung dalawang salita na magkaiba ang kahulugan. Magkaiba po ang nakikita sa ipinakikita, mga kapatid. Uulitin ko po, nakikita, you are doing it without the intention to be seen or to be recognized. And yung ipinakikita, you are doing it with the intention to be seen and to be recognized. Mga kapatid, sabi ni Daniel Rason, yung palusot niya, hindi ba sabi sa Biblia, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw.
Itinuro yan ni Brother Eli, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo nung pinadilat niya yung bulag, humayo ka, huwag mong ipapamalita. Nung pinalakad niya yung pilay, humayo ka, huwag mong ipapamalita. Pero sabi ni Brother Eli, bakit dumaganap yung mga himala, yung mga dakilang gawa na ginawa ng Panginoong Jesucristo? Kasi itong mga pinagaling, itong mga ginawa ng milagro ng Panginoong Jesucristo, because of their overwhelming joy, ipinamalita nila. Nakakalakad na ako ngayon dahil sa Mesiyas. Nakakakita na ako ngayon dahil sa Mesiyas. Kaya alam niyo po mga kapatid, minamali po ni Daniel Rason yung katuruan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi po ng Panginoong, ng Apostol San Pablo, sa kanyang successor na si Timoteo, ang sabi po niya, datapot manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yun po kasi ang bilin ng isang malapit ng pumanaw na leader. Meron siyang ipinagbibilin dun sa kanyang successor. Meron pong nagtanong sa akin, ano ang nangyari sa leadership ni Timoteo? Hindi ko rin po alam, mga kapatid. Nagtanong sa akin yung kapatid na ano ang nangyari sa leadership ni Timoteo? Is it a successful leadership or a failed leadership? Wala po akong alam kasi wala naman pong nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Pero ganun pa man, siguro kaya hindi po nakasulat yon, irrelevant na po sa kaligtasan po natin, mga kapatid. Lahat po ng nakasulat sa Biblia na meron po tayong kopya lahat, mga kapatid, those are necessary for our salvation. Even the mistakes of the previous people of God, pati yung mga pagkakamali, pati yung mga kasiraan nila na nasulat sa Biblia, mga kapatid, magiging halimbawa po sa atin. Para saan? Para magkaroon tayo ng lakas ng loob na gumawa din ng masama? No, mga kapatid. Sabi nga po ni Brother Eli, kaya yan nasulat lahat para magsilbing halimbawa sa atin kung ano yung magiging consequences pagka ginawa natin yung the same mistake as they did, yung mga unang taong nagsipaglingkod sa Diyos, mga kapatid. Kaya, alam niyo po mga kapatid, ang sabi ko nga po, let us be an instrument of peace, love, and compassion to our fellow mga kapatid. Maging ano po tayo, maging advocate po tayo ng pag-ibig, ng pagkaawang gawa, at ng katarungan. Yan po ang gusto po ng Diyos, mga kapatid. Yan po ang gusto po ng Diyos, na magkaroon po tayong lahat. Magkaroon po tayo ng genuine love. Magkaroon po tayo ng genuine compassion. Magkaroon po tayo ng genuine respect to other people. Kasi po mga kapatid, at the end of the day, your opinion about me will not matter pagka nakaharap na po tayo sa hukuman ng Diyos. And my opinion to you and to anyone, to anybody, will not matter pagka nakaharap na po tayo sa hukuman ng Diyos. Mga kapatid, we are all answerable to God based on our actions, based on our thinking, mga kapatid. Kaya nga po nakasulat sa Biblia,
Sa salita mo, ahatulan ka. Sa salita mo, magiging ganap ka. Hindi po natin po pwedeng hatulan ang kahit na sino na maiimpyerno, mga kapatid. Kaya nga sabi ni San Pedro sa kanyang sulat, kung ang matuwid bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Yung ang matuwid, sabi ni San Pedro, yung chances nila, compare sa mga masama at makasalanan, maliit lang ang chances nila sa kaligtasan, sa salvation, sabi ni San Pedro. Pero, in reality, hindi po maliit ang chances sa kaligtasan ng matuwid. Mga kapatid, Saint Peter is just comparing. Nagkakaroon lang po siya, nagbibigay lang po siya ng point of comparison between good people who are doing good and people who are doing sins. Mga kapatid, iba po kasi yung nagkasala sa makasalanan. Iba po yung nakapatay sa mamamatay tao. Tandaan nyo po yun, mga kapatid. Tinuro na po yun ni Brother Eli sa atin yun, mga kapatid. Kaya, ganun lang po, mga kapatid. Pare-pareho lang naman po ang sasabihin ko kahit nasa live ako, kahit nasa private messages sa mga kapatid na nagme-message sa akin. Mga kapatid, manatili po tayong maging mabuting tao. Sabi nga ni Brad John Chester, yung pong ating pong kapatid na sikat na vlogger na nag-guest sa atin kahapon sa live. It is a win-win matter, win-win thing na maniwala tayong may Diyos. Naniwala kang walang Diyos, pagdating pala sa kabilang buhay may Diyos, di nagkabulagaan. Paano ka ngayon? Kaya alam niyo po, mga kapatid, na sabi nga ni Brad C.J. Perez, I have nothing against sa mga kapatid natin na nakasama nating lumaban ng ubusan. I have nothing against sa mga kapatid nating maraming isinakripisyo dahil sa pananampalataya na minsang panahong minahal po natin. Na ngayon, naging atheist, naging agnostic, naging deist, or whatsoever. Sabi ko nga dun sa post ng isang kapatid na I think she is an atheist now. She. Tandaan niyo po yun. She. She po yung sinabi ko, ha. Nag-comment ako sa isang post niya. Sabi ko, wag tayong humatol. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung whereabouts, kung ano yung mga pinagdaanan ng isang tao, bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon. Tapos bakit? Meron ka bang basihan sa Biblia? Meron akong basihan sa Biblia. Sabi ng Biblia, sapagkat kanyang nalalaman na tayo'y alabok. Tinatanong ako, anong relevance niyan do sa Hindi ko na po sinagot kasi sabi ng Biblia, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Kahit sagutin ko naman yang ng rightful hindi naman yan maniniwala, mga kapatid. So, ang Diyos naman po, mga kapatid, yan, inuulit ko po yung pong mga kapatid natin na nasa Broccoli TV, na I have nothing against to all of you or to any one of you, na everyone is entitled to his own opinion. Sabi nyo nga sa akin, ganyan ba ang Kristiyano na nagsasabing sa Diyos, nagbabasa pa ng talata, tapos inaaway yung hindi nyo po kasi alam yung punot dulo, mga kapatid. Baka pag nakita nyo na nanaga si Apostol San Pedro, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba ang Apostol ni Kristo? Nanaga ng tao? Nanaga ng tenga ng tao? Ganyan ba? Pagka nakita nyo yung Panginoong Jesucristo na nagwala sa templo, pinagtataob yung mga lamesa.
Sasabihin ninyo, ganyan ba ang Ganyan ba ang Mesiyas na nagpapakilalang anak ng Diyos? So, bahala na po kayo, mga kapatid. Sabi nga ni Brad John Chichester, nuulit ko, mas maigi pa rin, sabi niya, ang ganda nung sinabi ni Brad John Chichester, ako magbabaka sakali pa rin ako doon sa thought na merong Diyos. Paano kung meron pala talagang Diyos? At hindi ka naniwalang may Diyos, magkakabulagaan sa afterlife. So, ganun din po ang sinasabi ko po, mga kapatid. Nasa win-win side ka po eh. Pagka naniwala kang may Diyos. Ngayon, sabi nga po ng Biblia, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso walang Diyos. Yung mangmang yon, mga kapatid. Yung mangmang. Pwede po kasing maging mangmang talaga ang tao. Alam niyo po ang kapighatian, nakakapagpamangmang po yan, mga kapatid. Kaya nga bawal po sa isang leader ng reliyon, sa isang leader na nagpapakilalang sa Diyos, ang mapighati ng sobra. Bakit? Pwede pong maging mangmang ang isang tao, lalong-lalo na ang isang mangangaral ng Diyos, pagka po napighati po siya ng todo, mga kapatid. Kaya nga po, meron pong Espiritu Santo na isinugo ng Panginoong Jesucristo pag akyat niya sa langit. Meron akong isusugo sa inyong mga aaliw, na aaliw sa inyo. And we feel the Holy Spirit that is comforting us, mga kapatid. Regardless of our religion, mararamdaman niyo po yun. Ako nga, meron akong paboritong kanta, yung Come Holy Spirit, Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. There is really a spirit that is comforting people who believe and have faith in God, mga kapatid, regardless of your religion. Sabi po ng Biblia, ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya hindi na natin kailangan pang pumaroon sa templo. Hindi na natin kailangan pang umakyat sa bundok para sambahin ng Diyos. Itinuro po yan ni Brother Eli sa atin, mga kapatid. Kung inyo pong naalala sa mga kapatid na naabutan si Brother Eli, tinuro po yan ni Brother Eli. Mga kapatid, maraming paraan ng pagsamba sa Diyos. At wala po tayong claim sa MCGI during Brother Eli's administration that the MCGI alone ang maliligtas lang, mga kapatid. Wala, mga kapatid. Wala po tayong claim. Kaya yung pong sinasabi ni Sis Luz na labas ng MCGI, gumawa ka man ng mabuti, kolorum ka. Kolorum yan, hindi yan credited. Mali yun, Sis Luz. Alam mo yun sa puso mo. Hindi yan ang tinuro ni Brother Eli na nakasulat sa Biblia. Sis Luz, gumising ka. Sis Luz, gumising ka. Hindi yan ang tinuro ni Brother Eli at alam ko sa puso mo, Sis Luz. Sinabi mo yun out of your will. Labag sa iyong pananampalatayang dinidikta ng iyong budhi. Bakit? Natatakot ka kasi kay Daniel Rason. Tandaan mo, Sis Luz. Tandaan mo, Brad Josel. Tandaan mo, Brad Rodel. Tandaan ninyo, mga manggagawa dyan sa MCGI, ang sabi sa Biblia, sa Jeremias 17:5, sumpain ng tao
na tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa kayo pagka inilagak ninyo ang inyong tiwala sa taong si Daniel Rason. Kasumpa-sumpa kayo. Sabi ng Biblia yan. Hindi po ako ang may sabi niyan, mga kapatid. Kaya alam niyo po mga kapatid, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Wag po tayong mawawalan ng tiwala. Meron po talagang Diyos, mga kapatid. And ang Diyos po, hindi po siya Diyos na malupit kagaya ng itinuturo at ipinakikilala nitong Daniel Rason na to na tampalasan, mga kapatid. Ang Diyos na ipinakilala ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na ipinakilala ng mga apostol. At ang Diyos na ipinakilala din sa atin ng kapatid na Eli Soriano ay isang Diyos na banayad sa pagkagalit. Diyos na sagana ang kahabagan at puspos ng biyaya, mga kapatid. Mapagbiyaya po yung Diyos na yon. Mga kapatid, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa at tiwala na, brother, kung may Diyos, bakit nagkakaganyan ang iglesia ngayon? Tandaan niyo po, ang Panginoong Hesukristo na bugtong na anak po ng Diyos, dumaan po sa matitinding mga trials, persecutions. Mga kapatid, bugtong na anak na po ng Diyos yun. Mga propeta, tinapon sa mga lungga, sa mga dungeon ng mga leon. Itinapon sa urnong naglalagablab sa apoy. Pero yung kanilang faith hindi po na-diminish. Hindi po nayanig. Kaya alam niyo po mga kapatid, di po ba sabi ni Brother Eli bago siya mamatay, merong sinasabi sa Biblia na papatayin yung mga kapatid, etc. Mangyayari po yan, mga kapatid. Kaya nga ako, maraming nagme-message sa akin, brother, huwag ka munang uwi ng Pilipinas, etc. Brother, mag-iingat ka sa mga kinakain mo. Mga kapatid, na-appreciate ko po yung inyong mga concern. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga, hindi naman ako takot mamatay. Yun nga yung inihintay ko eh. Bakit? Mas dakila pa ba ako sa aking Panginoon? Mas dakila pa ba tayo, mga kapatid, kesa sa ating Panginoon? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili. This is what is happening now. Biruin mo, kina-character assassinate yung mga lumalabas sa MCGI. Kung talagang kayo ang sa Diyos, Daniel Rason, bakit nyo kami kina-character assassinate? Do you not know, Daniel Rason, that character assassination is another form of killing which is worse than physical killing? Tandaan mo yun, Daniel Rason. You should know that. And you must know that. Bakit? Biruin mo nag-aral ka, tapos ka ng kolehiyo, meron ka pang doctorate degree. Naging educator ka pa, hindi mo alam yun. Dapat mas lalo mong alam yun kesa sa akin. Bakit? Broadcaster ka, journalist ka. Ang isang mamamahayag, may ingat yan sa pagsasalita. Pero it doesn't show that you are an educated person with what you are doing now. Bakit? Dapat sana, bago mo ako pinablock at pinakarakter assassinate na kalagim-lagim yung sasapitin ko, pinag-isipan mo muna dapat sana, ano ba ang magiging repercussion, magiging bunga, kahihinatnan, pagka pinablock ko si Badong. And the cause of what you did
in telling all your loyal people to block me and to malign and character assassinate me is irreversible anymore. Kahit lumuhod ka, umiyak ka ng dugo, the damage has been done. It is irreversible already. Bakit? Pinagbigyan kita eh. Binigyan kita ng pagkakataon na pinagtatanggol pa nga kita eh. Na mga kapatid, karapatan po ni Brother Daniel na malaman yung katotohanan ng nangyayari sa atin, sa mga lokal, sa mga distrito, sa mga dibisyon. Kamukat-mukat mo. Sasabihin mo, wag niyong sasalangsangin yung yung mga sinasabi, mga desisyon, mga ginagawa ng aking mga KNP, may basbas ko yan. So, ibig sabihin, inaamin mo that you have full accountability and full knowledge to what had happened in Singapore. Yung mga korupsyon na nangyari dyan sa Singapore. Ibig sabihin, inaamin mo at tinatanggap mo that you have full knowledge and full accountability dyan sa korupsyon na ginawa ni Robert Noboa sa Singapore. And not only that, not only Robert Noboa, you have full knowledge and full accountability, Daniel Rason, to what Resty Reyes and to what Hepren Baking did in Australia. Ikaw ang may sabi niyan, Daniel Rason, not me. Kaya yun po, mga kapatid, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Ngayon, kung nagkamali si Brother Eli, ipagpasa Diyos po natin yon, mga kapatid. Meron pong paghukom, mga kapatid. Ipagpasa Diyos natin. Ang sabi ko nga doon sa kapatid na kausap ko, na kasama ko kay Brother Eli, sabi ko, ako kung po pwedeng makiusap sa Diyos sa araw ng paghukom, makikiusap ako sa Diyos. Panginoon, kaya po ako nagkaroon ng buong tiwala at pananampalataya sa iyo. Kahit wala po akong tangible proof that you really exist dahil po sa pagtuturo ni Brother Eli. Ngayon po, kung palagay nyo po, pwede nyo po siyang kaawaan, nakikiusap po ako. Yun po yung sinabi ko po doon sa kapatid na kasama ko po kay Brother Eli. Lahat naman po ng tao, mga kapatid, nagkakamali. And aminado naman po si Brother Eli, hindi naman po siya ipokrito na sinasabi sa atin na wala siyang kasalanan. Hindi. Sinasabi niya po, mga kapatid, i-recall nyo lang, mga kapatid, ipanalangin nyo po kami na sana kaawaan po kami ng Diyos. Lagi po niyang sinasabi yan, mga kapatid, kung ano man po yung mga kasalanan ni Brother Eli, ipagpasa Diyos po natin yan, mga kapatid. Ngayon, if you think that yung kasalanan ni Brother Eli it will merit him na mapunta siya sa impyerno, bahala po ang Diyos doon, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi po tayo ang may-ari ng langit, mga kapatid. Hindi po tayo ang author ng kaligtasan. So wala po tayong karapatan na i-condemn natin ang kahit na sino, mga kapatid. Yun lang po ang masasabi ko po. Kung yung mga kapatid na naapi ni Brother Eli, nagawa ng hindi tama, nagawa ng mali, ipagpasa Diyos nyo po yan, mga kapatid. And bibigyan po kayo ng understanding ng Diyos regarding that. Baka akala nyo po wala pong nagawang mali din sa akin si Brother Eli. Hindi po. Hindi po kasi yun yung tinitignan ko, mga kapatid. Hindi po. Bakit si Brad Daniel?
galit na galit ka sa kanya. Hindi po eh. Hindi po kasi yun yung battle cry ko. Yung ikinagagalit ko, Danya Rason, biro mo, hindi ka nagkaroon ng katarungan at hustisya. Bakit? Hindi mo ba po pwedeng sawayin yung iyong nanay? Hindi ba isa sa mga ayaw ng Diyos yung mapanirang puri? Yung mga kasuklam-suklam na bagay na ayaw ng Diyos, isa yan, yung mga naninirang puri. Kaya yun po mga kapatid, hindi ko po kasi yun na experience kay Brother Eli. With all fairness, kaya po ganyan. And sabi ko nga po sa inyo, noong pumutok po yung issue regarding kay Willie Santiago, mga kapatid, wala po akong narinig kay Brother Eli, not even a single word saying against Willie Santiago. Nasa Singapore po kasi kami noon eh. Wala po akong narinig kay Brother Eli, with all fairness. Wala po akong narinig. Until such time na pumutok na po yung na nagpapapogi lang daw po si Daniel Rason sa Amerika. And alam niyo po kasi yun po yung problema eh. Po pwedeng ma-mislead yung isang leader ng mga tao na nakapaligid sa kanya, mga kapatid. Kaya po sa palagay niyo po, yung pong nakasulat sa Biblia na pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiforo sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Sa palagay niyo po ba mga kapatid, isinulat lang po yun for no reason? Mga kapatid, hindi. Yan po ang nangyayari exactly sa majority ng mga kapatid ngayon. Mga kapatid. Kaya, marami pong nakapaloob po doon na pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiforo sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Sa palagay niyo po ba mga kapatid, yung sambahayan ni Onesiforo na nahiwalay sa iglesia, ganun-ganun na lang po mahihiwalay sa iglesia, tatalikod sa iglesia? It is a possible thing, mga kapatid. It is a possible thing, mga kapatid, na pwedeng meron ding nagawang mali personally si Apostol San Pablo doon sa sambahayan ni Onesiforo. Pero alam niyo po, dahil mabuti yung budi ni Apostol San Pablo, ipinanalangin niya yung sambahayan ni Onesiforo. Yung kasing personal grudges, personal inis, galit, mga kapatid, dapat sineset aside yan sa usapang pangkaligtasan ng tao. Pero yan po ang ginawa sa akin ni Daniel Rason, na kinampihan po niya itong kanyang nanay na nuknukan ng sinungaling at ganid sa pera. Yun lang po mga kapatid ang masasabi ko po. Sana po, tayo, let us be vigilant mga kapatid. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, sapagkat ang inyong kalabang diablo ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Mga kapatid, sana po mga kapatid, maghari palagi sa ating mga puso ang kapayapaan at ang pag-ibig at ang kaawaan ng Diyos, na yun po sana ang mag-manifest. Yun po sana ang makita at maisabuhay po natin. Mga kapatid, hindi naman po expensive yung makagawa ng mabuti sa kapwa-tao. Sabi nga po ni Brother Eli, or merong akong nabasa or nakita, napanood na video, just a simple smile will
brighten up someone's day, mga kapatid. Malay mo, meron kang makasalubong na merong mabigat na pinagdadaanan at dahil sa simpleng pagngiti mo, napawi yung kanyang mabigat na daladala. Sa palagay mo ba, sabi nga sa Biblia, ang magpainom ng isang sarong tubig na malamig sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Yung ginawa mong pagngiti, simpleng pagngiti, na dapat sana yung taong nakasalubong mo ay magsuicide na, magpapakamatay na, nginitian mo siya, galit na galit, ano na siya eh, pasan niya na yung mundo, literally. Emotionally, pasan niya yung mundo. Pero nung nakasalubong mong nginitian mo siya, nagkaroon bigla ng pag-asa na nag-spark sa kanyang puso. Hindi pala. So, ano po yun mga kapatid? It will make a big change to someone else's life, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, let us be an advocate of peace, love, compassion, and genuine kindness to everyone, to anybody, regardless of their religion, regardless of their color, regardless of their gender, mga kapatid, and regardless of their status in life. Sa gayon, makikilala ng mga tao na kayo'y mga alagad ko. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung tayo'y mga iibigan sa isa't isa, mga kapatid. Kaya wag nating pansinin yung mga nagpapakilalang sila ang sa Diyos, sila ang maliligtas, pero they are character assassinating us, kinukutya po nila tayo. Let them, mga kapatid, tandaan po ninyo ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ako, inyong Panginoon, kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Are we more greater than our Lord, mga kapatid? We are no greater than our Lord Jesus Christ. Kaya, isa, mga kapatid, sa mga huling mga salitang sinambit ng Panginoong Jesucristo, nung siya'y nakabayubay at nag-aagaw buhay sa krus, mga kapatid, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganon din po, mga kapatid, magtiis lang po tayo. Sabi ng Biblia, ang magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Huwag po tating ilalagay sa kamay natin, mga kapatid, ang hustisya na gusto nating ma-achieve, ma-attain, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong gaganti, ako ang gaganti, mga kapatid. Kaya yun po, mga kapatid, at muli, maghari sa ating mga puso, sa ating mga pamumuhay ang pag-ibig, ang kapayapaan, at kaawaan at katarungan ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.